Wala, mababa yung kita. Halos din na nga makabuhay eh. Mahal ng diesel tapos tataas pa ulit. Patuloy pagtaas yan, di wala na. Yung subsidy naman, di naman lahat nabibigyan yun. Sa Roosevelt, wala naman subsidy dyan eh. Lalong umiigting ang pagdaing ng mga tsuper ng Public Utility Jeepney o PUJ sa hindi pa rin matapos-tapos na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay habang nakaapekto rin sa kita nila ang patuloy na pag-ulan at pagbaha na naglilimita sa kanilang pamamasada. Kaya kung tataas na naman ang presyo ng krudo, nangangamba ang mga PUJ driver dahil halos wala na silang maiuwi para sa kanilang pamilya. Kailangan na maghanap ng ibang trabaho. Baka contraction na lang. Kasi hindi na pwedeng makabuhay ng pamilya to. Tapos may nagpapaaral ka pa. Pag talagang hindi na kaya kumita ng halagang kahit mga 400, 300, talagang hindi na mabiyahe. Ayon naman sa ilang oil companies, panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading ng Mean of Platts Singapore o MOPS mula August 17 hanggang 20, nasa 1 peso and 30 centavos per liter ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina, habang naglalaro naman sa 2 piso kada litro ang maaaring itaas sa presyo ng diesel. Posible pang mabago ang taya sa ipatutupad na fuel price adjustment depende sa galaw ng presyo ng langis sa natitirang trading day ngayong araw. Inaasahang ilalabas ng Department of Energy o DOE sa Lunes ang opisyal at pinal na price adjustment para sa susunod na linggo. Paliwanag ng oil industry sources, umakyat ang presyo ng langis dahil muling lumakas ang geopolitical premium. Sa gitna ito ng humihinang pag-asa sa diplomatic solution sa US-Iran conflict at normalisasyon ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Habang nananatiling unstable anila ang supply ng diesel sa Asia dahil sa mababang inventaryo, limitadong supply mula sa Middle East at restriksyon sa exports ng Russia. Kinundi na naman ng transport group na Manibela ang posibleng panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Giit ni Manibela Chairman Marval Buena, kung hindi mapapababa ng gobyerno ang presyo ng langis, ay dapat pagbigyan ng mga tsuper sa hinihiling nilang fare increase. Kung magpapatuloy pa rin ang oil price hike, plano ng grupo na paigtingin ang kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Siguro mga protesta kasi nung nakaraan nakiusap sa atin ng Malacanang na wag nang ituloy yung mga transport strike kasi kawawa yung taong bayan. Gusto ko sana pinakinggan natin ang ating Pangulo, sana pakinggan niya rin yung hinaing natin. Wala pang itinakdang petsa ang Manibela kung kailan ang posibleng pagsasagawa ng kilos protesta sa gitna ng patuloy na pag-ulan at baha dahil prioridad nila ng grupo ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.